Good morning, Manong Ted. Good morning, Cha. Manong Ted, Cha, ngayon nga, official ng bubuksan yung 48th ASEAN Leaders Summit. Ngayong umaga yan, mga bandang alas 9 siguro ngayong umaga, inaasahan natin na isa-isang sasalubungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga heads of state ng lahat ng ASEAN countries para sa welcoming ceremony ng 48th ASEAN Summit. Susundan ito ng opening ceremony ng ASEAN and related meetings. Inaasahan natin na bahagi kasi ng mga seremonyang ito yung traditional na family photo op. Ito yung pagsasama-sama ng 11 heads of state ng ASEAN members para gawin yung ASEAN handshake na tradisyon taon-taon. Pagkatapos ito, susundan naman ito ng plenary at ng retreat session. Dito inaantabayan na natin yung magiging intervention ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung pagbabahagi niya ng kanyang mga pahayag tungkol sa mga pangunahing issue sa buong rehiyon, lalo na ngayon na siya yung tumatayong chair ng ASEAN. Pwede kasing magsalita siya rito tungkol dun sa posisyon ng Pilipinas, ukol dun sa epekto ng krisis ng Middle East, partikular sa energy at food security. Sinabi na rin kasi kahapon ni Foreign Affairs Secretary Des Lazaro na sa sentro ang mga pulong ng ASEAN sa usapin ng energy security, food security at proteksyon sa mga ASEAN nationals na nasa Middle East. Manong Ted, siya, inaantabayanan din natin kung tatalakayin ng Pangulo bilang chair ng ASEAN yung issue sa West Philippine Sea. Nasabi na rin kasi na hindi ito yung magiging focus ng diskusyon ngayon, pero binigyang tiin pa rin ng Department of Foreign Affairs yung pagpupursige ng Pilipinas para sa maritime security at cooperation sa buong rehiyon. So hintayin natin kung kahit in general mababanggit yan ni PBBM. Mamayang hapon naman, haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa isang press conference bilang ASEAN chair at sa gabi, magsasagawa sila ng traditional na ASEAN Summit Gala Dinner para sa lahat ng leader na ito na rin yung hudyat ng pagtatapos ng Leader Summit dito sa Cebu. Maricel, yung Code of Conduct na matagal nang hinihintay sa bawat ASEAN Summit, hindi pa rin matatalakay today. Nako, Manong Ted, mukhang hindi yan yung priority ngayon ng mga ASEAN leaders. Pero ang sinasabi kasi nila, siyempre, possible pa rin naman na ma-discuss yung tungkol sa mga issues ng China, ng West Philippine Sea, at saka nabanggit din ng DFA kahapon yung maritime cooperation, pero mukhang hindi yan yung priority ngayon. Okay, and kung hindi yan priority, yan bang issue na yan, basically, na noon pa hinihintay yung pagkakaroon ng Code of Conduct sa South China Sea, sa West Philippine Sea, no, ng mga ASEAN leaders. Ano ba ang kaibahan nitong ASEAN meeting na ito sa mangyayari sa Disyembre? Ito kasing ASEAN meeting na ito, Manong Ted, ang bahagi lamang dito ay yung 11 na ASEAN leaders, yung mga member state lamang talaga ng ASEAN. Yung gagawin naman sa last quarter of this year, kasama na dyan yung ASEAN Plus o yung mga partner countries natin, gaya ng United States, ng China. Kung matatandaan natin, nung nakaraang taon sa ASEAN Summit din, nabanggit din ni Pangulong Marcos na ang target niya sana this year, ma-convince itong si Chinese President Xi Jinping na siya yung personal na magpunta dito sa Pilipinas dahil malaking bagay daw yon, especially na nakikipag-usap daw tayo tungkol sa West Philippine Sea. Hindi natin alam kung magagawa niya yan na ma-convince mismo si President Xi Jinping na pumunta dito dahil usually yung premier ang nagpupunta sa mga ASEAN Summit. Pero yun ang tinatarget daw nila. And of course, expected natin sa last quarter, mas malaki yung delegasyon kasi darating na rin dyan yung mga representatives from India, Australia, New Zealand, Japan, at yung iba pa nating partners. So ASEAN Plus na ito ang binabanggit mo, ASEAN Plus kasama ng ilang mga economies of the world dito sa November ba ito o December, Maricel? Hindi ko pa sigurado yung eksaktong petsa, Manong Ted, pero last quarter of this year. Pero yan gaganapin na dito sa Metro Manila. Yes, sa Metro Manila na yan, Manong Ted.
Alright, and then ito ngayon na magiging hawak kamay nila kumbaga kamo itong photo op na ceremonial, basically, ito na hanggang araw na lamang ngayon ito. Pero may mga iiwan pang mga delegasyon diyan para pag-usapan ang ilang pang mga bilateral agreement ng iba't ibang mga bansa. Yes, ganun nga Manong Ted. Pero yung mga mismong leader summit, ngayong araw lang na ito, pero kasi merong mga smaller meetings na dire-diretso rin naman siya kahit nawala na yung mga leaders. So pwedeng may maiwan dito. Hinihintay lang natin yung confirmation dahil ang dinig natin kahapon, mukhang meron pang ina-arrange na isa pang bilateral meeting si PBBM. Kaya lang kasi wala pang confirmation, so hindi muna natin i-announce. Okay, alam mo Maricel and Chia sa lahat ng mga gantong ASEAN Summit, usually ang mga Pilipino, ang mga kababayan natin hindi interesado, di ba? Kasi nga yung papaano mo maita-translate, maipapahiwatig yung kahalagahan nito sa buhay natin mga Pilipino. Yun ang medyo yung messaging dito ang hindi ganoon nakakarating sa ating mga kababayan. So, ikaw na lang, Maricel, pag-cover mo nito, basically, meron na ba na-accomplish? And today, ano ba ang pwede nating masabi na kahalagahan nito sa usapin ng kabuhayan ng ating mga kababayan? Alam mo, Manong Ted, importante kasi yung nagkikita-kita and yung regular na pag-uusap, especially ng mga ASEAN countries. Ngayon, ang paliwanag ng DFA at ng pamahalaan na meron tayong krisis, siyempre ang pangunahin nating lalapitan yung mga katabi natin na bansa. So dahil meron tayong nahihirapan tayo dun sa mga pagdating sa energy security, for example. So pwedeng mag-usap-usap yung mga neighboring countries ng ASEAN kung paano masusolusyonan to ng sama-sama. In effect, makakatulong doon sa mga ordinary people, especially doon sa energy supply natin. Bago nagsimula itong ASEAN Summit, I think isa doon sa mga pinag-uusapan nila yung pagkakaroon ng stockpile for the region na hindi pa nila na-finalize. So kung magkaroon tayo ng additional stockpile para doon sa buong rehiyon ng stockpile ng petrolyo, mas makakatulong sa atin. At least mas malilesen yung biglang pagtaas ng presyo ng petrolyo kung masasakatuparan nga yan. Oo, yan po halimbawa lamang na maaaring ang pag-usapan, sourcing ng pwedeng pagkunan natin ng mga pangangailangan natin for energy and perhaps petroleum. Di ba nandyan ang Singapore din, di ba? Nandiyan, di ba? ASEAN ASEAN, tama? Nandyan ba ang presidente o prime minister ng Singapore? Ang sabi sa atin dadate, kahapon dumating na si Singaporean leader. Yes, Okay. Manong Ted. Okay, sige. So, Ang sabi naman sa atin, kompleto daw yung mga heads of state ng ASEAN. Yun yung expectations ng DFA, except Myanmar. oo, na may problema ngayon, ano? Itong usapin ng transnational crime, yung human trafficking, 'di ba kasi marami sa mga Pilipino napapadpad diyan sa Myanmar, no? Maging sa Cambodia. Yung mga ganon, napag-usapan na ba iyon para palakasin yung ugnayan natin sa puntong 'yon? Kahapon sa ministerial meeting, Manong Ted, nabanggit yan ni Secretary Tess Lazaro ng DFA. Nakasama dun sa mga tatalakayin nila yung cooperation among ASEAN countries para nga masugpo itong transnational crimes. Kabilang na nga din daw dyan yung mga cyber scam at saka yung mga human trafficking. So kasama yan din sa mga tatalakayan din nila ngayong araw dahil especially alam natin na yung human trafficking nangyayari dyan sa Cambodia, nagpapadala ng mga Pilipina dyan. So kabilang din yan dun sa mga target nila na mapag-usapan ngayon. Meron ka bang tanong kay Maricel kasi may gusto akong itanong sa kanya? Okay. Meron na ba silang tugon, Maricel, doon nga sa pinag-uusapan na posibleng maging sagot nito mga ASEAN countries kung sakali man na maulit itong krisis sa langis? May napag-usapan na ba about that? Solution for that? So far, wala pa silang ibinibigay na konkretong solution. Mamaya, hintayin natin yung magiging intervention sa plenary at saka sa retreat session. Usually kasi dyan tinatalakay talaga ng chair, ng ASEAN chair at saka ng mga member countries para ma-finalize kung ano yung magiging deklarasyon nila
at the end of the Leader Summit. Kasi ang sinasabi ng DFA, after ng ASEAN Leader Summit, ine-expect nila na magka-come up sila ng position tungkol dito sa energy security. So hintayin natin baka mamayang gabi after ng mga meeting baka ilabas nila. Okay. Ma'am Maricel, sasamantalahin ko na ito ha kasi isang Yes, Manong Ted. magandang oportunidad ito ngayon para matanong ka. Anong oras ang briefing ni Attorney Claire today? Nako, Manong Ted, ngayon, mukhang wala pang sigurado kung anong oras na briefing ni Yusek Claire Castro. Although nandito siya sa Cebu, kasi ang inilatag sa amin, ang siguradong may press briefing today, si Pangulong Marcos. Usually, pag may press con si PBBM, hindi niya sinasabayan eh. Okay, kung may press briefing si Presidente Marcos Jr., nag-a-advance question ba kayo? Hindi ba pwedeng magtanong outside doon sa mga ina-advance na question? Actually, Manong Ted, nililimit nila. Tapos, nagpasabi na rin sila ngayon na yung press briefing ni PBBM mamaya, especially may mga kasamang foreign correspondents, mukhang nakasentro lang sa ASEAN yung tatalakayin nila. Oo, kasi mukhang Kasi parang mukhang alam mo na ibig ko sabihin, di ba, kung saan ako pupunta. yes, Manong Ted. Sapaw kasi itong ASEAN na itong arrest na nangyari nga kay Mabanta, no? And then ngayon, itong mga, alam mo na, no? Itong mga DDS tsaka DDH ay nagtatalo-talo doon sa pag-deny daw ni Attorney Claire Castro na magkakilala itong si Mabanta, si Pangulo Marcos at naglalabas nga ngayon ng mga resibo ang iba tungkol sa kanilang mga get-together, mga birthday party, and even yung sinasabi na naglingkod raw itong si Ginoong Mabanta kay Pangulo Marcos doon sa kanyang social media group, etc. Anong tugon kaya dito ngayon nila Attorney Claire o ng Pangulong Marcos? Manong Ted, mamaya kapag nakita ko si Undersecretary Claire Castro, itatanong ko yan. Kasi nakita ko rin yung mga post ni former Secretary Harry Roque na magkayakap pa si Mabanta at saka si PBBM. So clearly, meron silang relasyon. Di lang natin alam kung gaano kalalim. So para ma-clarify din yung position ng Malacanang kasi si Yusek Claire din naman yung nagsabi na hindi raw sila magkaibigan. Oo, merong ng artikulo ngayon, ang Rappler, no, is Franco Mabanta pro Duterte o ipapadala ko sa iyo ito, no? Or pro Marcos. Ang sabi nila, check the receipts, no? So, ang dami nitong mga sinasabi nilang resibo. So, ang tanong nga dito siguro maganda, una, ano ba talaga? Tapos, why deny it? Kung totoo naman, di ba? Ano ba ang problema kung dati-rati nga, nagtrabaho sa kanya o nagserbisyo sa kanya? Hindi, at saka Manong Ted, ang mapapaisip ka rin talaga kasi parang hindi naman din nakakagulat kung magkasama si Mabanta at saka si PBBM before, kahit alam din natin na naging Duterte supporter siya. Kasi naging magkakampi naman talaga yung mga Duterte at saka Marcos. Unity. Hindi ba? Mismo? Oo, unity. Tama. Mismo, di ba? Oo, yun nga kasi nga unfortunately sapaw, di ba? Sa halip na magtanong ang ating kayo sa media diyan, nga ano ang benefit ng ASEAN, mga napagkasunduan, etc. Pero hindi mo maiaalis tong ngayon tuloy na ito nabibigyan ng pansin itong intrigang ito, kung intriga man ang tawag ng iba. Tama naman, Manong Ted. Sige, pag nakita ko si Yusek Castro, itatanong natin yan. Tama, Maseno, walang direktang sagot kung nagtrabaho ba sa mga Marcos? Walang direktang sagot doon si Auntie Claire? Wala pa. Ang sinasabi niya lang, hindi sila magkaibigan. Oo, yun lang. Oo. So, Well, marami kasing resibo. Hindi, marami din naman kahulugan yung hindi magkaibigan. Totoo naman, pwede kasing naging magkatrabaho pero hindi naging magkaibigan. Pwede yun, di ba? Anyway, ay nako, Maricel. Sige, so Maricel, kung ikaw ba'y hiningian ka na ba ng tanong para kay Pangulong Marcos mamaya?
Wala pa, hindi pa sila nagpapalatag ng mga tanong, Manong Ted. Okay. Sige, meron lang akong tanong kung sakasakali. Hindi ako magtatanong tungkol dito kay Mabanta. May tanong lang ako kamo kay Pangulong Marcos, ha? Mm. Okay. Ano lang, may, Yes, Manong Ted. may ballpen ka? Oh, ano ba yan, Manong Sige, Ted? pakisulat lang, ha? O sige. Mm-mm. Okay. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinatatanong lang po ni Zarina Balba Guevara, nasan na si Saldico? Ayun. Oo, patanong na rin. Okay. Ano na update doon, Mase, ha? Tama naman. Yung tawa ni Maricel. Tama naman. Kumuha Thank pa ng you. ballpen. Sinulat mo? Ang sarap ng tawa ni Tita Mase. Oo, Manong Ted. Parang na-memorize ko agad. Alam ko na agad. Oo. Thank you. Pag may sagot, balikan mo kami agad, ha, Maricel, ha? Lakas ng tawa. Sige, Manong Ted. Maraming salamat. Sabi ni Maricel, lalo kang noted. gumanda sa smile mo. Salamat, Thank you Maricel. for reminding. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.